what I do and why I have given my life to serving Jesus and doing His will, working for Him day and night. Well, I can't explain it, it's simple but true, and I started not too long ago. When God made a change, He made a difference, places love deep in my soul. Love down deep in my heart makes me want to shout and sing. A peace that only the presence of Jesus can bring. A joy that's bubbling up ever since I made my new start. It makes me want to tell everybody I see about this love down deep in my heart. Though I'm not fit to be a servant, Jesus has made me an heir to an eternal kingdom way up in heaven that God has gone out to prepare. That's why I'll serve Him while there is still time before the day comes to depart. And what keeps me going and so determined is this love down deep in my heart. Love down deep in my heart makes me want to shout and sing. A peace that only the presence of Jesus can bring. A joy that's bubbling up ever since I made my new start. It makes me want to tell everybody I see about this love down deep in my heart. It makes me want to tell everybody I see About this love that's down deep in my heart. in my heart. We're a band of Christian soldiers fighting Satan every day. We're standing up for Jesus while we're kneeling down to pray. If His precious blood has cleansed you and has washed away your sin, that makes you a member of the blood-washed band. Praise God, I'm a member of the blood-washed band. I've been washed in the soul-cleansing blood of the Lamb. I was bound by chains of sin, and one day the Master came and made me a member of the blood-washed band. Sign me up for the Christian Jubilee, write my name on the roll. I've been changed since Jesus lifted me, singing glory, hallelujah, Jesus lifted me. Sign me up for the Christian Jubilee, write my name on the roll. I've been changed since Jesus lifted me, singing glory, hallelujah, Jesus lifted me. I'm so glad Jesus lifted me. I'm so glad Jesus lifted me. I'm so glad Jesus lifted me, singing glory, hallelujah, Jesus lifted me. Praise God, I'm a member of the blood-washed band. I've been washed in the soul-cleansing blood of the Lamb. I was bound by chains of sin, then one day the Master came and made me a member of the blood-washed band. Sign me up as a member of the blood-washed band. Blood-washed band. Satan just cowers to think of the power he lost when the cross had its day. And gone are the mornings when fear without warning would
and again have its way. Now when Satan reminds me of things I regret, I bring up Calvary, lest he forgets. High on the mountain of sorrow and shame, grace signed by pardon as Christ took the blame. When I'm called to answer for my history, Calvary answers for me. I am now under that beautiful wonder of grace that erased all my past. And I feel the heartbeat of mercy inside me. And now I have found joy at last. I live in freedom that chains cannot bind, and I won't look back on what I've left behind. High on the mountain of sorrow and shame, grace signed my pardon as Christ took the blame. When I'm called to answer for my history, Calvary answers for me. Now when Satan reminds me of things I regret, I bring up Calvary, lest he forget. High on the mountain of sorrow and shame, grace signed my pardon as Christ took the blame. When I'm called to answer for my history, Calvary answers for me, for me. You came into the family through Jesus' precious blood. You tasted of his goodness and his love. He showered you with blessings. He's building you a home. But somehow on your journey, you're standing all alone. You've wandered far from homeland, down paths so dark and cold, in search of all the treasures
you could hold. Your freedom brought you bondage, rebellion brought you fear. But Jesus stands behind you, and homeland is so near. Come home, your Father really loves you. Come home, it's where you ought to be. For it's a place of peace and comfort, a shelter from the storm. Don't wait another moment. Come home. Come home. Remember how it used to be when fellowship was sweet. Those times well spent in worship at his feet. You know it doesn't really matter how long you've been away. Just let his Spirit cleanse you and be restored today. Today, come home. Your Father really loves you. Come home. It's where you ought to be. For it's a place of peace and comfort, a shelter from the storm. Don't wait another moment. Come home. For it's a place of peace and comfort, a shelter from the storm. Don't wait another moment, for he stands with arms wide open. Please don't wait another moment. Come home. Come home, my child. Come home. Down through the ages, many people have tried to stop the power of God's word. They've tried to control it and even destroy it, anything, so it would not be heard. But the word has survived, and it's very alive, and it still has the upper hand. Before we came along, and after we are all gone, God's word will stand. Oh, I've taken my stand with a book in my hand that stood the test of time. It's weathered the storm while scoffers roared, threatenings of every kind. the eternal survival of that old black Bible, its truth will never end. So whatever may come, when it's all said and done, God's word will stand. From beginning till now, it has not lost its power. It's still God's inerrant word. From cover to cover, it's still a bestseller of any book in the world. Written down on those pages are the answers for the nations and the truths to guide their paths.
But whatever they decide, they will surely realize that God's word will stand. Oh, I've taken my stand with the book in my hand that stood the test of time. It's weathered the storm while scoffers roar, threatenings of every kind. The eternal survival of that old black Bible, its truth will never end. So whatever may come, when it's all said and done, God's word will stand. Oh, I've taken my stand with the book in my hand that stood the test of time. It's weathered the storm while scoffers roared, threatenings of every kind. The eternal survival of the King James Bible, its truth will never end. So whatever may come, when it's all said and done, God's word will stand, forever stand. Sailing on a journey, one dark stormy night, the disciples on board the ship were filled with fear and fright. But Jesus surely showed them winds and waves obey his will. For he quickly calmed the tempest when he whispered, peace be still. He can say Peace be still. He can say Peace be still. when he says Peace be still. All the winds and seas obey. If there are storms In your soul, he is still in control. He can say Peace be still to your soul. Sailing on a journey over the sea of life. Often we're tossed about from the storms of sin and strife. But Jesus is the captain, he's the master of the sea. No matter what may happen, he can still speak peace to me. He can say peace, be still. He can say peace. Peace, be still. when he says Peace, be still. All the winds and seas obey. If there are storms in your soul, he is still in control. He can say Peace, be still to your soul. And if there are storms In your soul, he is still in control. He can say Peace, be still to your soul. A little rain may fall and the lightning strike. The waves may toss me to and fro. I'll walk across the valley, I'll climb up the mountain, may wear me out and take its toll. But by the grace of God, every step I trod, he is my joy in everything. That's the reason, that is why I always have a song to sing. I always have a song to sing, composed by Jesus Christ, my King of Kings. amazing grace. His grace plays the sweetest melody. Love's a tapping, making my heart beat. I can smile, smile after mile, no matter what this life may bring. He is my reason, he is why I always have a song to sing. Oh, Satan, he may come and try to steal away salvation song in me and you. Sometimes he may be subtle, other times full blast, and try to make us sing the blues. But we are overcomers through the blood of Christ. What happiness his mercy brings. That's the reason, that is why we always have a song to sing. I always have a song
song to sing, composed by Jesus Christ, my King. His amazing grace Plays the sweetest melody. Love's a tapping, making my heart beat. I can smile after mile, no matter what this life may bring. He is my reason, He is why I always have a song to sing. He is my reason, He is why I always have a song to sing. I can pray until the walls come down, until there's healing all around. That's something I can do. I can pray in my secret place, calling on your name. That's something I can do. I can pray. You say I'm not able, I'm too young or I'm too old, and I can't sing or teach, and no title do I hold. Lord, what can I do? For I want to do my part, and I want to help the hurting with all of my heart. I can pray until the walls come down, until there's healing all around. That's something I can do. I can pray in my secret place, calling on your name. That's something I can do. I can pray. My family shows no interest, and my friends have gone so far. Though I've tried my best to reach them, their hearts just seem so hard. Lord, what can I do? Naimbag ng morning kakabsat. Barong nga aldaw, barong nga parabor. Yan. Good morning sa ating lahat at isang malamig na umaga. Yan sa atin. At talagang napakalamig ngayon. At ganun pa man. Painitin natin ng salita ng Diyos. Yan. Amen. At yan. Good morning sa aking mga kasama kay Ma'am Bergie. Good morning sa iyo, Ma'am. Ma'am. Sige. Ayan, good morning. Good morning po. Nadala ko sa screen. Ayan, good morning po sa ating lahat and happy Valentine's Day sa akin. Wow. Wow, kaya napakaaga. Mukhang may naasahan to si Ma'am Bergie. Hindi kasi nilalamig ako kanina kaya nag-advance na lang ako. Oh my God. Mukhang may ka-Valentine's Tapos, Ma'am Bergie. Ako naman talaga yung naiiba eh. All. Yan. Ma'am Ginita, good morning sa'yo. Amen. Nimbag Thursday morning kakabsat. It's January 23. January 23, may ka-Valentine's na si Ma'am Bridgie. Yeah. Sana all. Abangan namin yan. Kala ko sumama sa Manila. May nag-aabang dun eh. Ay. Wala. Yan. Baka naman kasi andito lang. Ay. Di kasi akala ko Wednesday sila pastor. Ay, Wednesday night sila pastor aalis. Ayun, may work naman ako ng Tuesday, sorry. Parang may alam siya. May trabaho ako eh. Sana all si Ma'am Georgie. May ka-Valentine's. Alright. Yun. Tanungin natin si ano. Batiin natin si Ma'am Sabel. Nakasama natin sa Google Meet. Yan. Ma'am Sabel, good morning sa'yo. Yan. Uy, naka-red din. Ay, brown. Kala ko naka-brown. Yan.
Yan, sige Ma'am Sabel. Naimbag agsapa kada tayo amin. Good morning po. Yan. Hindi ka babati ng Valentine's, Ma'am? Kasi Halloween na ako sa couples night. Ano yun? Ano? Happy Valentine's. Wow. Alright. Yan. Ba't nag-red ka din, Ma'am Sabel? Talaga. January pa lang, Ma'am Jinida. Paano yan? January pa lang, may ka-Valentine's na sila. Excited. Excited sila. Alright. Happy Halloween na sa amin pag sa inyo. Sila. Pag nagkataon, February minus 14. 3 pala. Pag nagkataon. Ay, oo nga. Pag nagkataon, minus 3 sa team prep. Paano ba yan? Si Mark, Ma'am Sabel, Ma'am Virgie. Hindi ko nga alam yung ibig sabihin nun eh. Wow. Di rin namin alam eh. Sino kaya mag-explain? Baka kaya explain ni Brother Mark. Yan. Alright, so saan na tayo mapuntang ng lesson? Alright, so good morning sa nating technicals dito. At wala muna tayong live viewers dahil nasa revival si Sister Krisha. Yan. So, yun. At mga working singles, please join our FB Live or kaya naman ng internet or wifi nyo is why not join tayo sa Google Meet. Alright. So, yun. Magandang umaga po sa ating lahat at kay from Jonas Christian Dixon. Good morning po, sir. Kay Sir Juni. Ayan. Nasa Australia. Kay Ma'am Emilia Wayaway. Good morning po. At sa mga tinag niya, good morning niya. Good morning sa inyo. Kay Ma'am Cherry Lynn Castro. Good morning po sa inyo. Ma'am Joyce. Good morning po. Sino pa? Good morning, Sir Herbert Hoffer. Ma'am Myra Zarazoran, good morning. And Sir Digno Velasquez, good morning po. Ma'am Glyza K. Ambodnon, good morning. And Ma'am Binita Gerland, good morning po sa inyo. Sir Ariel Pomecha, good morning po. Ma'am Beth Narcisa, good morning. Sino pa? Sa aking mother, good morning po. Sino pa? Ba, yan. Sino? Ma'am Rizalin Di Guzman. Rizalina Di Guzman. Yan, good morning po. Ma'am Agapita Amulos at pinaka-faithful na taga-watch sa atin. Ma'am Jen Campana. Amen. Ba't wala pang flag yun? Napaka-faithful. Ewan ko kay Brother Mark eh. Di niya pina-flag yung... Kay Ma'am Mayan Talangan, good morning. Yan. Yan. Ay, nanonood pala sila Bibi Talk. Sino si Bibi Talk? Ay, si Sister Krisha. Yan. From CSI. Yan. Yan. Good morning, ladies from Mindoro. Yan. Meron dito si Brother Mark, single pa. Pwede daw ba Google Meet para makita? Google Meet daw. Google Meet. Alam ko may wifi dyan sa CSI. Pero makita daw yung mga ladies from Mindoro. Alright. Yan. Sir Bore, good morning po. Yan. Baka may nagwa-watch dyan. Nakikita mo ma'am dyan. Pa? Mga ibang working. Ma'am Sabel lang. Alright. Yan. So, yun. Good morning sa inyo lahat. At, yun. Sa mga hindi nag-comment pero still watching sa FB Live, good morning pa rin sa inyo. Alright. So, tuloy-tuloy po tayo at sadyang napakabilis ng panahon dahil January 23 na. Magtatapos na ang January. Papasok ang February. Kaya pala. Hindi spring na. Kaya ko lang nagets. Brother Arman Labot, good morning sa'yo from Japan. Yan. Thank you for watching, Brother Arman. At, yan. Kung pwede na lang sa Google, alam ko kasi si Japan, bilis na internet sa the whole world Yan. Please join na Google Meet. Namimiss ka namin, Brother Arman. No? Yan. Alright, so, yun. Tuloy-tuloy po yung ating lesson. Yan. Tuloy-tuloy po ang ating lesson. About sa vision. No? Vision. Yan. Na kung saan
napakahalaga ang kakaroon ng vision. Yan. So, tinalakay namin nung previous Thursday. So, kailang Thursday na tayo na pinag-uusapan yan. At andun, na kung saan napaka-importante na tayo bilang isang Kristiyano ay meron tayong vision for this year 2025. No? Upang sa ganun, meron tayong guide, meron tayong plano. No? Plano for this 2025. Yan. Kung saan, ito yung verse na lagi kong binabanggit sa inyo about sa vision is yung Proverbs 28 verse 18, where there is no vision, the people perish, but he that keepeth the law, happy is he. Yan. Kung saan, yan, meron magsasuffer. Merong suffering kapag wala tayong vision. Siyempre, tayo bilang isang Kristiyano, na kung saan dapat meron tayong plano. Kaya lagi yan tinuturo sa ating mahal na pastor. Na kung saan may plano tayo. No? May plano. At yun nga, ganun din, naririnig ko rin kay Pastor Hill na kung saan tatanong niya, anong plano mo? Yan. Na kung saan, napakalaga, may plano sa ating buhay. Yan, na kung saan, yun nga, kapag wala tayong plano, no? For this year 2025, wala tayong vision, syempre, una, meron, magsasuffer tayo. Kung saan, wala, hapyaw yung buhay natin. Kung ano yung parang take it for granted na lang yung buhay natin, no? Basta mabuhay, ganyan, di ba? So wala tayong ina-achieve na goal. So napaka-lungkot, no, na isang Kristiyano kung wala tayong ina-achieve na isang goal, lalo na sa ating spiritual, no? Kaya nga napakalaga na kung saan yung vision ko na lumago pa bilang isang Kristiyano for this year 2025. Yan. Siyempre, anong gagawin mo para lumago? Yan, andyan yung soul winning, Bible reading, prayer time, di ba? Lahat ng paraan para lumago is gagawin mo. Kasi yun yung vision mo eh. So, napakahalaga, di ba? Itong share ko for this morning is yung a vision begins with prayer. And a vision begins with prayer. Tama-tama. Yung pinapatugtog ni Brother Mark, tinanong ni Ma'am Janida, I can pray. Kantahin ni Ma'am Janida. After ng practice ko. Sorry. Kala ko ngayon. Wag mo na ngayon. Kala ko sinesearch mo na yung lyrics niya. Pero yan, I can pray. Practice mo na ako. Napakagandang kanta yan. Na kung saan. Yan. Pero yung vision begins with a prayer. Yan. Siyempre, dyan nagsisimula yan eh. No? With magsisimula yan sa prayer. Siyempre, pag-pray mo, Panginoon, ito yung vision ko for this year 2025. No, December pa lang, no? Malapit na papasok ng taong 2025, no? Is sinisimulan mo ng pag-pray yung vision mo, 'di ba? So, napakaganda na kung saan yung vision natin, it begins na sa panalangin. Ilalapit mo yan muna sa Panginoon, 'di ba? Kung saan ganun na kung saan talagang makikita natin, diba? Yun yung work ng Diyos na sa ating buhay. Kaya nga, sabi sa 2 Thessalonians 5:17, di ba? Pray without ceasing. Lahat yan, ipagpipray natin. Na kung saan, yung vision natin, na kung saan, pati sa lahat, no? Kaya nga, ito nga yung vision ko eh. Na kung saan, i-increase pa yung prayer time ko. Ipapalago ko pa yung prayer time ko. Na kung saan, hindi ko magagawa yung aking vision the whole 2025 kung wala itong panalangin. Diba? Na kung saan, yun nga, sa everyday, like everyday soul winning, always kong pinagpipray, no? Lord, bigyan mo isang soul lang, diba? Isang soul lang, or dalawa, or mahigit, basta makakapag-soul win ako everyday. Diba? Na nakaka-challenge yung ginagawa ni Ma'am Janida. Yan, nakasan. By the end of may shakies. Yun lang pala yung habang.
Freebies lang yun. Yun nga. Mamaya kasi may gumagawa yan para makatakim ng chikis eh. Yan. Pero yun nga, di ba? Yun yung parang bonus mo lang yun eh. Freebies mo lang yun eh. Bilang isang soul winner. Pero talaga yung reward mo is yung sa heaven. Di ba? Nasa langit na yung talagang reward mo. Di ba? Yun nga. Ipagpipray mo yung vision mo. Di ba? No, tulad yun, si Nehemiah, di ba? Nung nasira yung wall. Di ba? Kung saan, pinag-pray niya sa Panginoon. Kung saan, yun nga. Despite na maraming kontrabida sa pag-build ng wall. Di ba? Pero ang Panginoon, nag-work pa rin. Andun yung vision ni Nehemiah na matatapos niya yung wall na yun. Despite of, yun nga, na maraming kontrabida, di ba? Tulad sa atin, di ba? Kung saan, dyan, like yung mga, kunwari, for example, yung mga family natin na wala pa sa simbahan. Diba? So, yun nga, na kung saan, i-condemn ka nila na at ka lagi sa simbahan, lalo-lalo na kapag i-google mo, wala kang mamimiss na service sa taong 2025, diba? Siyempre, andyan sila na, paano kapag may family reunion sa Sunday, diba? Siyempre, Sunday yung talagang itataon nila sa Sunday yung family reunion eh. So, andun, condemn ka nila. Pero, despite of that, pag-pray mo, di ba? Yung vision mo na, Lord, ginawa ko tong vision na to na yung about sa church attendance, na makapag mintis ng isang service na sa taong 2025, di ba? Yan, na kung saan, tulungan mo ako, di ba? Na kung saan hindi mahadlangan ng family, di ba? So, ganun yun. Kaya, for this, ito na, pinakaganda eh, na kung saan, ipagpipray mo yung vision mo, no? Ipagpipray mo yung vision, it starts with prayer. Lalo na, yun nga, na kung saan, kapag nagpipray ako, lagi ko na binabanggit yung mga vision. Upang sa ganun, ando yung help ng Diyos, no? Ando yung help ng Diyos. Kung sa ating sarili lang, hindi natin kaya. Napaka-limited yung kakayanan natin. Diba? At lalo pa, madaling matukso. Yan, matukso. Tama, matukso, mama. Kantahin ko ba? Yan, diba? Na konting kwan lang ng Diablo, no? Inoferan ka na ng Diablo, yun, mawawala na lahat ng vision mo. So, yun nga, kung saan talagang ganda na meron ka ring simbahan na pinupuntahan, no? Kasi it helps. Syempre ako nag-work sa labas. Yan, na every time pupunta ako sa simbahan, 'di ba? Na kung saan every time na pupunta ako sa simbahan, is andun parang nare-revive yung spiritual life ko. Then, yun nga, na saan, talagang sa labas, ibang-iba, na andyan yung Diablo, talagang daming offer sa'yo, talagang gagamitin ka talaga ng Diablo, no? At para hindi mo magawa yung vision mo. Kaya, it starts out with all prayer, na kung saan, pagpipray mo yung vision mo, and andun na bibigyan ka ng Panginoon ng kalakasan, ng strength, ng courage na gawin yung mga vision. Yan, yung mga vision mo. Sabi nga ni Pastor, always ask wisdom sa Panginoon. Di ba? Always ask wisdom. Na magagawa mo yung vision na yun, merong wisdom. No? Merong wisdom. Kaya sabi nga, hindi sapat yung kasipagan lang eh. Diba? Lalo na nung staff meeting. Hindi sapat na yung kasipagan. Dapat meron ka ding wisdom. Diba? Meron ka ding wisdom. So, yun nga. Diba? Nakusan tama naman. No, na nakusan, ang sipag mo nga, pero wala ka namang wisdom. Diba? Nang galing sa Panginoon. Nakusan sabi nga, work smart, not work hard. Hindi, joke lang. At least, diba? Pero mas maganda na kung saan meron, pasipag ka na nga, may wisdom ka pa ng Panginoon. Di ba? So, yun nga, na kung saan,
ako talagang nakaka-encourage sa akin. Meron kang naririnig na ganun. Na ano ba yung alam ng Panginoon yung pangangailangan mo ng spiritual needs mo. Diba? Hindi mo maiisip yun pero dyan ang Panginoon, no? Gagamitin ang iyong pastor para marinig mo yung ganun at may encourage ka ulit. Diba? Minsan, diba? Like, lagi mo sinusundo yung mga disciple mo pero di pa rin sumasama. Diba? Ang dami pa rin rason pag andyan. Tapos sumama na nga. Diba? Sumama na nga pero lagi mo na Bible study. Tapos yun. Talagang andun yung battle mo pagdating sa pag-area. Pero sabi ko nga, pinagpipray ko na Lord, bigyan mo ako ng patience. Kasi ako noon, kapag ayaw sumama, wala na. Hindi ko nang babalikan. Bahala ka dyan. Nakakapag-packet pa yun. Bahala ka dyan. Hirap-hirap. Tapos ayaw mo pa na. So parang ang napaka-short ng patience ko, di ba? Pero sabi ko, isang vision ko rin for this video. Parang i-extend yung patient ko. yan, nakasan. Talagang andyan. Kaya nga, iniisip ko rin, di ba? Kung hindi tayo like yung nag-solve sa atin, nag-disciple, hindi tayo tinantanan, di ba? Di wala din tayo dito sa church. So, ganun din. Kaya nga, napakaganda na kung saan yung vision mo, always pag-pray mo yung vision mo. And, yan, always start, di ba? Kapag the day na nakapag-pray ka, no, every morning, is yun nga, na prepare mo yung vision mo and andun talaga mag-work ang Diyos sa iyong buhay and even no na kung saan malalas minute tulad nung last event namin natapos kami ng mga 11:30 ganun. Buti dun sa parking may guard yun yung na-sharean ko. So nakakota na naman ako. Yan. So, yun nga. Nakasan talagang andyan ang Panginoon magbibigay, magpo-provide kapag always mong pinagpipray ang iyong vision. Yan. So, yun. At alam ko maraming i-share si Ma'am Ginida. Ma'am Ginida, dagdagan mo. Amen. Naiwag nga morning ulit sa atin. Yan. At naalala ko yung laging sinasabi ni Pastor na yung vision mo napakaganda na ilagay mo doon sa nakikita mo lagi. Sabi niya na ilagay mo doon sa nakikita mo lagi at napakaganda na para ma-remind ka lagi doon sa vision mo for this year. And sinasabi lagi ni Pastor na yung mga vision na yan na ginawa natin, ipag-pray natin yan. Diba? Yan, yun yung laging simula pa nung nagsiset tayo ng mga goals natin. Sabi niya, ipag-pray kung ano yung naset po natin na goals po natin, na visions po natin. Yan, Proverbs 25 verse 16. Yan, Proverbs 25 verse 16. And tayo ay ina-advise na magbasa ng Book of Proverbs every day. Diba? Every day. And kung nagbabasa po tayo ng Book of Proverbs every day, nababasa po natin ito once a month. Ibig sabihin, in 1 year ay 12 times. Diba? And pero ang kagandahan niyan, kapag binasa mo ngayon, sa susunod, iba yung message na ibinigay sa ng Panginoon, sa susunod na buwan, babasahin mo ulit yan, pero iba ulit yung ibibigay sa iyo. Di ba? Yan, Proverbs 21 verse 16, the man that wandereth out of the way of understanding shall remain in the congregation of the dead. Yan, so, and dito po sa verse na binasa po natin, alam naman po natin na wala pong ibang sumulat niyaan kundi yung pinakamatalinong tao na nabuhay sa mundong ito. Yan. So, sabi nga ng Bible ay naranasan niya lahat. Yan. Pero sabi niya, ang conclusion niya ay all is vanity. Bumalik pa rin siya sa Panginoon. Di ba? Yan. Kaya napakaganda. Nakakabasa tayo ng sinulat ng isang matalino. Pinakamatalino pala, hindi lang matalino, pinakamatalino. Yan. So ibig sabihin po nung nung phrase po diyan na way of understanding. Ito po yung nire-represent po nito yung godly wisdom and righteous living. Yan. So sabi siya, the man that wandereth out of the way of understanding
shall remain in the congregation of the dead. Yan, so tayo po, meron po tayong mga senet na vision. Yan, sabi ni Pastor, gamitin na natin yung word na vision. Yan, so meron tayong senet at kumusta na kaya yung mga naset natin na visions natin, ano? Yun, kumusta na? Kumusta na? Kay Sir Christian, yung senet niya na goal, ngayon, okay pa? Yes. Siyempre, Mainit-init pa. January pa eh. January pa. January pa. Yeah. Sinulat ko na nga sa kisame para every month. Para pag nakahiga. Ay, may gagawin pala ako. Ay, meron pa pala akong goal. O, di ba? Natulog ka tapos at least nakita mo. Meron pa pala akong dapat i-accomplish ngayong araw na ito. Di ba? Kaya maganda yun nailalagay mo dun sa nakikita mo lagi. Di ba? Pero pag nanguna yung katamaran, bahala na yan. Bahala na dyan, bukas na lang. Di ba, nagawa ko na nung nakaraan, di ba? Yung nga na nabanggit natin last time, na kapag titingnan mo yung mga naging accomplishment mo for the past days, for the past years, ay may tendency na makukumpiyansa ka. And then, hindi mo na makikita yung mga bagay-bagay na pwede mo pa palang abutin. Yan, kasi ang nangyari, nakita mo na yung mga previous achievement mo. Ay, okay na ito. Yan, so, nagawa ko na ito, okay na. Yan, so, and alam ko naman namin yung mga vision na yan, and yung mga vision na yan na naset po natin, sabi nga ni Pastor sa amin, bago mag-set ng vision, ay mag-pray muna. And so, alam ko na ba na yung mga visions na yan, na yung commitment natin na yan, yung agreement natin sa Panginoon, yung Panginoong Diyos ang naglagay niyan sa puso natin, sa isip natin. And siya yung kumausap sa atin para magkaroon tayo ng ganyang vision. Di ba? Yan, so, and sabi ng Bible, medyo nasobrahan sa chocolate. Yung Panginoon ang naglagay ng mga visions na yan sa puso po natin. Ano? Yan, kaya nga, at tatandaan po natin, yung nabanggit ko last time, na yung mga visions na bitiwan po natin, ito ay agreement natin, commitment natin. Kanino? Hindi sa tao, kundi sa Panginoon. Okay? Yan, di ba nga, kapag may agreement kayo, tapos hindi tinupad, tao yun masama yung loob mo, ano ba naman yan, di ba? Ano pa kaya kung sa Panginoon tayo? Diba? And kaya tatandaan natin yan, commitment natin yan, agreement natin yan sa Panginoon. Yan. So, ngayon ay ang i-share ko po ay kung paano natin maaabot yung mga visions natin na yan, yung commitment natin na yan sa Panginoon. Yan. Kasi tawag yung sinabi ni Sir Christian, it starts with the prayer. And then meron tayong isang pag-uugali na dapat i-possess para maabot natin, okay? Para maabot natin yung mga visions na naset po natin this 2025 para hindi tayo hindi mangyari sa atin yung sinasabi ng Bible diyan, remain in the congregation of the dead, diba? And ano ba yung dead? Yung dead person ay walang magagawa yan may magagawa ba yan? Wala. Manakot lang, hindi. Joke lang. So walang magagawa. And so mamalay-malayan natin at the end of this year ay wala pala tayong na-accomplish. Di ba? Yan. So, iisipin mo na lang kung maibabalik ko lang yung 2025. Pero hindi. Kasi time is an event. Di ba? Hindi na yan bumabalik. Yan. So, napakaganda na itong character trait na ito ay i-possess natin para may magawa tayo. Di ba? May magawa tayo this 2025. Maabot natin kung ano man yung mga visions na naset po natin. Yan. So, ito po yung character of persuasiveness. Yan. So pag sinabi natin persuasive, the quality of being able to make you what you want to do or believe a particular thing. And diba? Yung alam mo yung meron kang maaabot mo, meron kang maaabot mo, magagawa mo kung ano yung naset mo na goal mo, na vision mo. Yan. So, in order for us to be persuasive, and kinakailangan, we should have the ability to aim something in your life. And so, yung aim natin na yun, yung mga visions na naset po natin. Ano po? Yeah, and so, hindi tayo magkakaroon ng persuasive na attitude kung wala kang abilidad na i-aim ang isang bagay. Diba? And so, ano nga namang ipo-persuade, paano ka magiging persuasive kung wala kang aim.
'di ba? Yan, napakaganda na tayo po ay magkaroon ng attitude of persuasive, pero hindi ka magiging persuasive kung wala ka munang ini-aim o wala kang tinatarget sa buhay. Yan. So, because once we stop aiming something sa ating buhay, tatamarin ka na sa ginagawa mo para sa Panginoon, sapagkat lahat ng ginagawa natin ay merong purpose. Di ba? Di ba mo, pag wala tayong, alimbawa sa buong maghapon, pag wala kang naset na vision mo, goal mo sa buong maghapon, wala kang plan sa buong maghapon, tatamarin ka lahat na gumawa eh. Di ba? Yun nga lang meron kang naset, itinatawad ka pa eh. Di ba? Yun pa kayang wala. Yan. Kaya, pag nag-stop tayo na mag-aim ng something, yun nga, tatamarin na tayo. Yan. Kapag tinamad ka na, wala ka nang magagawa. Yan. So, mamalay-malayan mo, natapos na isang araw, natapos na yung isang buwan, natapos na yung first quarter, second quarter, natapos na yung buong taon, wala pa rin tayong nagawa, wala pa rin tayong na-accomplish. Di ba? Yan, kaya nga, and when we aim something, dapat meron tayong purpose. Hindi po dapat nawawala yan. Yan, so yung natin, yung mga na-set natin, na visions natin, yung purpose natin dyan ay para mapalapit tayo sa Panginoon, para lumago tayo sa Panginoon, at para ma-please natin ang Panginoon. Yan, kasi minsan sabi, para lang may ma-check, para may masabi. And, after that, wala na. Bahala na dyan. Come what may. Ngayon lang yung natin. Yan, kaya nga, if you don't have the ability to aim something, you will not have the character of persuasiveness. Yan, diba? Yan, so merong aim muna, and merong vision muna. And at kung may vision, dapat magkaroon tayo neto. And kasi kapag meron kang character of persuasiveness, ano man yung dumating na sinasabi ni Sir Christian kanina, andyan man yung tukso, darating yung tukso. Dumating yung tukso, alam naman kakanta, tukso, layuan mo ako. Di ba? And andyan man yung tukso, andyan man yung hadlang, ano man yung hadlang na dumating. And kung persuasive ka, you will learn to fight for it. Paglalaban mo yan. And meron mang problemang dumating, tulad ng mga nabanggit ni Sir Christian kanina, di ba? Mga hindrances. Mga hindrances. Pero kung persuasive ka, ay magagawa mo yan ng paraan. And then, meron, di ba, yung naalala niyo po yung sinabi ni Paul. Yan, sabi niya, I press toward the mark. Yan, so, ipapaalala ka ulit, bagamat laging binabanggit sa atin, yung word na press po dyan is to suffer. Di ba? And you are, dapat ready ka na mag-suffer. So kung may suffering man na darating sa'yo, pero kung meron kang character of persuasiveness, malalagpasan mo yan. And di ba? Maaring darating, maaring maging halang dyan yung health natin, pero magagawan mo yan ng paraan. And di ba? And kung meron tayong character of persuasiveness, kaya nga dapat i-possess natin yan. And ano man bagyo, di ba? Ano man kalakas yan, ano man yung gagamitin ng kaaway natin para hadlangan tayo para maabot natin yung para hindi natin maabot yung vision natin. Pero pag persuasive ka, magagawan mo yan ng paraan. And sabi nga ni Sir Christian kanina, sabi niya kanina, sabi ng Bible, and ask wisdom from God. And kasi mahalaga din yun, yung nagsisik ka, nag-a-ask ka lagi ng wisdom sa Panginoon. Kasi pag dumating sa iyo yung ganung pagkakataon, humingi ka ng wisdom ng Panginoon, bibigyan ka ng wisdom ng Panginoon, alam mo kung paano mo gagawin yan. And di ba? And kaya, hindi yung, wala na, ganito na lang. Sige, wag na gano'n. O, di ba? Kaya napahalaga din yun, yung pinagpa-pray natin yung vision natin. Yan, humihingi tayo lagi ng wisdom sa Panginoon. And kasi once na nagbitaw tayo ng commitment para sa Panginoon, and alam ng kaaway yan, at magpapadala ng ng hadlang para hindi natin magawa yan para sa Panginoon. And pero yun nga, kung may prayer ka, may wisdom ka, wisdom na galing sa Panginoon, ha? Hindi yung wisdom from this world. Yung wisdom na galing sa Panginoon, at meron kang character of persuasiveness, maaabot mo yan, matatapos mo yan, malalagpasan mo yan. Then at the end of this year 2025, meron kang story. Yan, di ba?
And alam niyo, parang iniisip ko ngayong yung gagawa ako ng dati kasi ang uso noon scrapbook, 'di ba? Yung buong year, buong year isusulat mo yung mga may mga pictures na isusulat mo yung yung nagawa mo para sa Panginoon. Pero parang gusto kong gawin ngayon yung video na lang. Di ba? Yung video. Vlogger. Hindi naman, yung parang personal na mo lang, di ba? Na maganda yung kasi at the end of this year, papanoorin mo na, ay wow, ito yung di ba? Ito yung mga document daw yung buhay ni Ma'am Ginita. Hello guys, welcome to my vlog. I-document mo yung, yung vision mo ngayong 2025. Di ba? Napakaganda yun. So, hindi na siya papel. Baka mabugin. Yun, kaya, yun. And so, ano man yung naset po natin, na vision po natin, yan, magkaroon tayo ng character of persuasiveness. Yan, para maabot po natin yan. Yan, so para hindi mangyari sa atin yung sinasabi ng Bible diyan na we will remain in the congregation of the dead. Yan, so naman, and sabi diyan, the man that wandered in the way of understanding. Sabi ng Bible, naman na yung word kasi na wandereth po diyan and go astray. Alam mo yun, yung meron kang salita ng Diyos, meron kang gabay ng salita ng Diyos, pero mas pinipili mo, 'di ba? Yung mas pinipili mo na mamuhay ka in your own, yung sa sarili mong kagustuhan. May Panginoon na, may salita ng Diyos na. And so, every services, actually hindi lang services, yung mga ganitong devotion, merong paalala sa atin. Pero mas pinipili pa natin. Diba? May mga visions tayo na naset, pero mas pinipili pa natin na huwag nating sundin yung naset natin na vision, at mas pinipili natin na gawin natin kung ano yung gusto ng sarili natin, kung ano yung magbibigay sa atin ng comfort, kung ano yung magbibigay sa atin ng kasiyahan, na wala doon yung Panginoon. And so yun, sikapin natin na maabot yung goals natin by the grace of God, yan, by having the character of persuasiveness. Yan, Ma'am Virgie. Alam ko marami ka pong natagdag dyan. Yan, and thank you po sa mga co-host. And as it was mentioned kanina, yung sa prayer, ayun na kalakip ng vision natin is of course yung hindi mawawala yung prayer. And syempre andun yung sabi ni Ma'am Ginita, yung persuasiveness or yung determination, di ba? Or yung suffering of affliction, di ba? Na in order to syempre andun yung endurance, and Panginoon nang magbibigay sa'yo, di ba, ng wisdom as you ask for it. And along the way, syempre, yun nga, andun yung desire mo talaga, yung, di ba, na focus mo, na yung aim na sinabi ni Ma'am Ginita kanina, with a purpose na ma-achieve yung vision. So, para hindi ka maging stagnant or yan, remain in the congregation of the dead. So, as for me, it's quite related at sa, naman din, sa sa Joshua 1:8 na nabanggit ko last time. Di ba? At katuloy lang nung nabanggit ko last time. Ayan, nasabi niya dito, this book of the law, yan, shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. So, maganda yung theme kahit dun sa di ba, sa revival, making decision. And naalala ko yung sinabi ni nag-quote lang ako dun sa Pastor Elvis ba yun? Yung speaker, di ba? Tama ba? Ayun. Tapos sabi niya, yan, make sure, yung sa mga as a leader, pero hindi naman din as a leader, na sabi niya, make sure that what you're responsible for is being taken care of. Diba? Dapat na make sure na naaalagaan mo, diba? Or alam mo yung responsibilidad mo, diba? As anak ng Diyos, kumbaga in general. So, nirelate ko lang din as a child of God, diba? Kasi bawat anak ng Diyos, we do believe, diba, na meron tayong accountabilities nga naman na aalagaan. And so, as we set our vision, diba, andun din talaga yung responsibilidad natin, di ba, na alagaan, na talagang gawin yung part natin. So, sabi niya dito, yung
meditate therein day and night. Syempre, alam naman natin that yung source of wisdom natin is the Word of God. Diba? Hindi tayo yung parang ginagawa lang natin without guidance, diba, sa Word of God, and not based on our opinion. Yan. And sabi niya na observe to do according to all that is written therein. So as we dito sa verse na to, yung line nito is there is consistency, 'di ba, na doon sa basis natin, yung consistent tayo na nagdi-depend, 'di ba, sa salita ng Diyos. So kasi syempre minsan meron talaga yung time na nadadala na tayo sa on our own na hindi natin mamamalayan na nagdi-depend na pala tayo sa sarili natin, 'di ba? As we don't achieve our vision or execute our vision. And yun nga, as katuloy nung last time na na yung nabanggit na yung uunahin natin, andun yung desire natin na lumago spiritually. Kasi napaka-ironic na wala tayong ka-desire na lumago, or wala man lang tayo yung desire natin na may mabago sa atin this year. Yan, kung pareho pa din tayo as last year, 'di ba? So paano natin ma-achieve, 'di ba, yung vision natin, or paano tayo magiging spiritual in that case? So dito sa it's just one reminder sa 1 John chapter 2, yan, verse 15. Ayun, sabi niya dito, sa ating mga working, ayan, sa 1 John chapter 2, kasi itong pinaka-struggle talaga, di ba, ng bawat mananampalataya, na 1 John chapter 2 verse 15, sabi niya dito, na ang hirap ma-overcome ng isang believer, na love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Iyon, so nabanggit kanina, di ba, yung temptation, na everywhere is my temptation. So kung malayo tayo sa Panginoon, madali ka talagang matukso, di ba? Kung wala ka talagang salita ng Diyos, ayun. So madali ka talagang matukso. Wala kang protection, di ba? Kasi ikaw mismo lumalayo sa Panginoon. So, something like that. And madami sa ating mga working, syempre, andyan yung pera, andyan yung mga lifestyle, andyan yung mga, ayun, basta kung ano-ano, yan, napapansin, kahit na andun pa din yung traveling, yung pumupunta kung saan-saan, yung mga ganun. So, minsan, meron pa yung nako-compromise na, diba, yung natin, yung ministry. So, and syempre madami pa din yung wala pang involvement, diba, sa ministry. Kaya syempre, andun pa din yung hindi pa rin nagma-manifest sa atin, diba, yung yung loving God, yan. Hindi pa din nagma-manifest, hindi pa rin nakikita. Hangga't wala tayong involvement, diba, sa gawain, hindi natin binibigyan ng inuuna ang Panginoon, at wala pa rin tayong involvement. Kasi yan yung mga evidence, diba, na we are putting God first. Kasi hindi naman sapat yung bigla na lang tayong sisimba pag may day off tayo, or diba, may work leave tayo. Hindi naman pwede yung ganun na diba, yung sabi nga ni Pastor na tira-tira para sa Panginoon. So very ironic na mag-set tayo ng vision talaga na ganun, diba, yung kalagayan natin. Kaya nga, it's so important na idiin na paulit-ulit nating sasabihin na kailangan natin munang i-desire, mag-desire muna tayo na lumago, na unahin yung sarili natin. Kasi paano yung decision makings natin, 'di ba, apektado. And yung goals natin, 'di ba, apektado. So, kung walang, in that case, wala tayong and kahit nga mga may involved na sa ministry, 'di ba, nag-i-struggle pa din. So how much more kung wala ka pang involvement sa gawain, and hindi mo may experience yung blessings. So ibang usapan kasi yun, ibang yun nga, wala ka pa sa wala pa tayo doon sa command ng Panginoon, 'di ba, na sinasabi niya na loving not the world, yun. Kasi and the love of God is not in you, 'di ba? So ganun ang magre-reflect kung it's just the other way around. Kaya mahalaga na
since yung team natin is making decision, tapos nagsiset tayo ng vision, and then talagang yung kanina nabanggit, di ba, na we pray for it, and then we ask God for wisdom, and then andun yung determination, yung we suffer for it. So, kung wala tayo, pero ang hirap, di ba, na execute yun kung wala mismo tayo doon sa level of involvement, di ba, sa gawain, or yung basic muna na talagang yung sarili muna natin, nakikita natin yung sarili. So, mali-left behind na tayo, di ba? Yung iba is na-achieve na nila, yan, ongoing na, ini-enjoy na, di ba, yung goals nila, yung vision. And the rest are still setting, the rest are still uncertain, di ba? Hindi pa sila sigurado. Yung iba, wala pang nasisimulan, di ba? So, halo-halo na. And unfortunately, di ba, yung ang hirap, anong tawag doon? Yun, syempre ang pastor natin, ang parang nagmo-mourn din para sa atin. 'Di ba? Pag nakikita niya ng mga ganun, tapos yung mga iilan lang at the end of the year, 'di ba, ng 2025, iilan lang ang naka-achieve ng goals, 'di ba? Ang naka-accomplish. 'Yun. So, one thing nga is yung soul winning everyday is masyadong tawag doon, challenging kasi kailangan maging spiritual. 'Di ba? Andun yung yung reminders ni pastor. Unahin mo talaga ang Panginoon. Kasi hindi ka naman basta-basta na mag-share ng gospel every day, na hindi mo talaga magagawa yun, di ba? Kung hindi tayo spiritual o kaya kung wala pa tayo dun sa desire na paglago, di ba? Although for me personally din, di ba, ang hirap talagang mag soul winning every day, pero very challenging, pero maganda siyang i-achieve. And very tawag dun, ano bang pakiramdam, Ma'am Ginida? O, di ba? Yung kasi ako envy talaga sila yung sila tapos bigla silang nasa shakies na kumakain. Pero kasi yung encouragement, ang ibang, sabi ko, ano kayong pakiramdam ng naka soul winning everyday ng buong taon, yung ganun. Ayun. So, yung experience, di ba, na yung experience nila, yun sa area or sa bawat soul na na-approach nila everyday. Kasi iba-iba yung experience mo. Siyempre, andun yun eh. Hindi yung wisdom na magagather mo sa out of your soul winning everyday. Yung ganun. So, kung sila kasi yan, yung mga ganyan, advanced na talagang, nag-a-advance ka na, nag-move forward ka na spiritually eh. So, yun. And we have, di ba, ang dami nating kailangang muna, parang yun nga, draws na sinasabi na kailangang maalis sa sarili natin para maging focus tayo, para maging malinis, di ba, yung path natin. Ayan, sa towards growth sa relationship natin sa Panginoon. Kaya very challenging siya. Kaya kailangan talaga nating seryosohin, di ba, yung pag-set ng vision. Kasi ang dami mo pa talagang before magsiset ka ng vision, tapos yun nga, ang dami po talagang i-check, di ba? Self-evaluation talaga. Ayun, so loving not the world. So as we deal with our vision, we must grow in our spiritual life also. So sabi ko dito, we cannot execute our vision if we are still stagnant. No desire to grow. Yun, kasi di ba, nabanggit dito paulit-ulit sa word of God na yung if thou shalt meditate day and night, if you keep the word of God, diba, my commandment, so andun yung prosperity, diba, spiritual success, yung ganun, yung good success. But then, kung wala pa din, diba, hindi pa din siya naididiin sa puso natin, ayun, so uulitin na naman. We have the same cycle ng buhay, kumbaga, you will still be the same as yesterday. Yung ganun, di ba, ang mangyayari. So, there's no point of executing our vision if we have wrong priorities in life. Ayun, if we still consider, prioritize the outside. Yun mga, halimbawa, wala pa tayong involvement, di ba, yung ganun. So, overall, yan, part of our vision is getting involved first. Yan, in the ministry, in the Great Commission. Ayun, so,
it's always a reminder lang. Ayan. And then sabi nga sa first, babasa ko lang yung sa first Corinthians chapter 13 verse 11. Ayan, sabi niya dito, mahalaga ito kasi alam mo yun, nakakahiya pag palagi tayong pinagsasabihan ng pastor ng paulit-ulit. Tapos wala pa ding nangyayari sa atin. We are, so na tayo, spiritually, nagiging childish na tayo para na tayong batang laging pinapagalitan. Sabi niya dito, di ba, when I was a child, I spake as a child, I understood as a child. Sa verse 11, 1 Corinthians chapter 13, verse 11. Yeah, when I was a child, I spake as a child, I understood as a child, I thought as a child, but when I became a man, I put away childish things. Kasi yung paulit-ulit tayong pinagsasabihan ng pastor ng the same instruction na hindi na naman nasunod. Tapos the next time hindi na naman nasunod, 'di ba? So ano yung magiging reflection natin sa church, 'di ba? We are nagiging na tayo, childish, 'di ba? Wala nang maturity na nangyayari. 'Di ba? So napaka na magiging stumbling block na tayo. Kung baga makikita mo na lang yung mamaya sa sinabihan ka ni pastor, mamaya hindi nasunod tapos sinabihan ka na, 'di ba? Sabi ko ganyan. Paulit-ulit si pastor, 'di ba? Yung ganun. So if that happens every now and then, so makikita na natin yung sarili natin. Well, parang na tayo, parang childish na nga yung 'di ba? Wala, stagnant na tayo. Nasa congregation of the dead na nga tayo. 'Di ba? Na hindi na tayo nagiging blessing. And yun nga, syempre tapos mapapublicize ka pa. So it's ang tawag doon, lalo na sa mga, 'di ba? Lahat sa atin, lahat tayo, 'di ba, na yun nga, kapag later, mas maganda yung nasabihan tayo ni pastor tapos na, 'di ba, nagawan mo na ng paraan. And then another instruction na naman yung sasabihin ni pastor. So mga ganun, while I listen to sa din kay pastor, syempre yung burden and mahirap na anong tawag doon, pag nakikita mo ang pastor mo na laging nagre-remind, tapos mamaya i-gather na naman kasi nga may mga hindi na-accomplish. Ayun. So grateful, 'di ba, mapalad tayo na may pastor tayong sensitive sa mga bagay na hindi na-accomplish. Ganun. Kaya mahalaga, 'di ba, na we desire to grow, na mahalaga na we based on, kasi it's between you and God naman. It's not about what others see sa atin, 'di ba? It's just about between you and God, how you're going to execute, 'di ba, your goals or your vision, paano ka lalago. Kasi madami namang ways, 'di ba, sa atin para tayo ay lumago. So, yun lang naman, tapusin ko lang sa verse na ito. Thank you. Thank you, Ma'am Virgie and Ma'am Jenida. Yan. So, napakaganda na kung saan makikita natin yung ating mga visions, na kung saan nandun yung pagpupursige natin na gawin, no? Yung mga visions natin. And through prayers, and yun nga, na kung saan magagawa natin talaga yung mga vision natin, and hindi tayo maiwasan natin yung wala na tayo pakiramdam, tulad sinasabi ni Ma'am Jenida, patay na, wala na tayong magagawa. Yan, diba? Na kung saan manhid na. Yan, ganyan mo, patay, manhid na. Yan, kahit anong preaching, anong man narinig mo, manhid na, diba? Like, yun nga, tulad sinasabi ni Ma'am Virgie, talagang kapag wala kang vision is talagang manhid ka sa preaching, and yun nga, yung mga childish things na naman, 'di ba? Na parang ikaw babalik sa iyo. Babalik ang pagkabata. Okay lang yung mukha bumabalik sa pagkabata, pero wag yung baby face. No, parang ikaw, Ma'am Jenida, baby face. Baby face. Yan. So yun nga, na wag lang yung spiritual natin na bumalik, kundi mag-mature yung spiritual din natin, no? Yan. All right. So tanongin natin yung mga kasama natin. Yan, si Ma'am
Ma'am Sabel. Yan. Ma'am Sabel, anong natutunan mo for this morning, yung talakayan natin? Ayun. Good morning ulit. Sa pag-abot natin ng ating vision, andun talaga yung struggle or hindrances, lalong-lalo na sa sarili. So, Bible reading pa nga lang, isang chapter lang na inaantok ka na, pero pag Verse novels pa nga pag novels kahit ilang chapters, my gosh. Pocketbook. Yes, you observe. Pocketbook. Kaya yun din. Kaya sa sarili pa lang may mga struggles na, so dapat andun talaga yung desire mo na lumago spiritually, and then kailangan talaga ng mag-ask prayer na sa wisdom sa Panginoon para yun, maabot mo yung vision mo. So ganun din sa pagsa-soul winning. Kaya nagpapasalamat ako kay Ma'am Jenida kasi sa wisdom niya, may tinatanong ako sa kanya yung way ng mga pag nagso-soul winning ka, may mga iba talaga yung wisdom ni Ma'am Jen. Natututo ako. Wisdom from above yun. Tinuro din lang sa akin. Soul winner kasi. Ano kayong wisdom ni Ma'am Kasi Jen? pag Ako nga din may magtanong. encounter ka sa soul winning na paano ko kaya to i-approach. So, thank you very much, Ma'am Jen. Wow. And Came from the wisdom of Ma'am Jen. Oy, nakasama ko si Ma'am Jenida sa soul winning sa May yung tina- mga nang babara na si Ma'am Jenida yung hinarap ko eh. Yung kagandahan kasi pag nagsusul winning ka, may mga encounters ka na yan. Pero salamat sa church na ito. Actually, hindi ko naman wisdom yun. Tinuro din lang sa akin. Kala ko siya na si Solomon. Kasi nung baguhan din ako, na-encounter ko rin yan. And then, salamat. At merong personal evangelism sa Bible School. Kaya dapat mag-enroll ka na, Ma'am Isabel. Personal diba? evangelism. And then, sa church ko rin lang natutunan. Pinapasa ko rin lang naman. Kaya pasalamat ako kasi may mga hindi ko paano ko i-approach yun or ganyan pag siyempre kaya yun naman po, and to God be the glory. Wow, thank you Ma'am Sabel. Yan. So talaga si Ma'am Sabel, no? Talagang umiinit sa January pa lang. May wisdom na. Yeah. Sa lamig ng natin dito sa Baguio, umiinit siya. Yes, umiinit. Wow. Yan. Sana all. Alright. Yan. So tanong na natin si Ma'am Alright. Si Brother Mark. Naka-gray pa naman. Same question. Yan. Hey! Anong natutunan mo? Batiin mo, nanonood siya. Batiin mo na si Ma'am Watching siya. Good morning po sa tayo natin. Good morning po kay Ma'am Geraldine. Request na ng house. Alisin ko na yung jacket ko. Una sa lahat, yun yung natutunan ko ngayong umaga is yun about sa kinakailangan natin na ipag-pray yung mga ginagawa nating visions. Mga ginawa nating visions, kinakailangan natin na ipag-pray kasi pag once na walang panalangin, andun na hindi natin ma-reach or hindi natin gagampanan yung mga ginawa nating mga visions. So yun lamang. Thank you, Brother Mark. Anong masasabi ni Ma'am Geraldine? Ay, wala siya. Sorry. Narinig ka kaya? Oh, wow! Init, Ma'am Jen? Ulira. Alam mo, ano kan tayo 15 degrees Celsius, ba't umiinit?
50 degrees Parang dito. bonfire, no? Wala ba tayong warmer dito? Tumapat kasi kay ano eh, kay Ma'am Virgie, Valentine's. Naging 50 degrees. Tayo. Pagkasa. Alright. Ayan, good morning, Ma'am Geraldine. Mababawasan na naman tayo. This for the better. Yes. Yan, for the better, for goods. Yan. Alright. Mga single ladies. Single ladies, no. Alright. Kala ko si Ma'am Geraldine. Hello, ayan si Ma'am Apon. Good morning po. Hello Si Amy po. Baxters. Andito si Bibitok. Bibitok, ikaw na daw. Morning. Ikaw na daw. Morning sa inyo dyan sa CSI. From CSI, good morning Ayan, po. good morning po. Yan. Parang yung init ng Manila nandito eh. Ayan, sila. 50 degrees Marami dito. kami dito. Doon. Long patient ka na. Marami Sige ng po, tao. tapusin na po natin. At kung ano-anong nasasabi. Long Ayan. patient. Alright. Long patient. Okay na po, okay na po, okay na po. Yan. Sige. Ayan mo, Kuya, Nag-extend na po tayo. Alright, sige. Huwag nating kalimutan yung ating Bible study and Bible study. Virtual service mamaya. Last night for our revival sa CSI and punta lang dito sa church at tayo ay sama-sama sa virtual service for their last night. And yung mga Bible study natin, kung pwede nyo gawin na maaga or yan, bukas. Yan. 5:30 yung simula, di ba? Hindi daw nakapon. Yes, 5:30. Alright. So, yun. Huwag natin yung kalimutan. At, hello po. Yan. Ka dito, Virgie. Lagot ka. Wait Sorry lang po at may may announcement po. Huwag muna po tayo magsalita. Yan. So, yun. Alright. Alright, sige po, tayo po ay magtapos sa panalangin. Yan, at nagkakagulo na po. At, yan. Yan mo na. Yan. Thank you, Brother Mark, sa pag-mute. At, yun. At nag-extend na po tayo. Alright, so, yan. So, yan. At tayo magtapos. Any announcement, ma'am? Ay. Yan. Sabi niya, thank you, Ma'am Virgie. Sabi niya, totoo po yan. Totoo yan. Dapat meron tayong hungering and thirsting sa salita ng Diyos. Yan. Yan yung comment niya. Thank you, Ma'am Glyza. Nice. Yan. So, medyo nakakagulo na kasi. Yan. Alright. So, let's pray. Let's pray. And, Akin ng Diyos, maraming salamat po noon sa natapos ng devotion. Maraming salamat po noon sa sa inyong salita. Kami ay natututo pa noon sa inyong salita at dinadalangin po namin na andun yung paglago po namin from your words pa noon and wisdom at andun po paano ma-apply po namin sa aming buhay pa noon. At lalo na pa noon sa mga ganun din pa noon sa mga kasama po namin mga working singles na dinadalangin po namin na magkaroon sila ng desire na andun po paano na mag-join sa live streaming po namin Panginoon at dalangin din po namin na sila din po na lalago bilang isang Kristiyano din po Panginoon at patawad Panginoon sa mga nagawing kasalanan ipatalangin sa Jesus. Amen. Thank you and God bless us all. Po. Thank you sa pag-join. Yan. Thank you po. God bless po, ma'am. Thank you po sa mga CSI. nanonood sa live streaming and God bless. Good morning. Pinatay na ni Mark.
until the walls come down, until there's healing all around. That's something I can do. I can pray in my secret place, calling on your name. That's something I can do. I can pray. You say I'm not able, I'm too young or I'm too old, and I can't sing or teach, and no title do I hold. Lord, what can I do? For I want to do my part, and I want to help the hurting with all of my heart. I can pray until the walls come down, until there's healing all around. That's something I can do. I can pray in my secret place, calling on your name. That's something I can do. I can pray. My family shows no interest, and my friends have gone so far. Though I've tried my best to reach them, their hearts just seem so hard. Lord, what can I do to help bring them back to you? For my friends are lost and dying, and my words cannot get through. I can pray until the walls come down, until there's healing all around. That's something I can do. I can pray in my secret place, calling on your name. That's something I can do. I can pray until the walls come down, until there's healing all around. That's something I can do. I can pray until the walls come down, until there's healing all around. That's something I can do. I can pray in my secret place, calling on your name. That's something I can do. I can pray.